Naimbag nga aldaw kada kayo amin kakabsat and welcome back to my channel. Bago po tayo magpatuloy, gusto ko pong ibahagi sa inyo yung naging resulta ng aking survey tungkol po dito sa paghimok ng Caritas Philippines kung dapat bang sumailalim si Pastor Quiboloy sa isang Senate inquiry. Hindi po tulad nung unang survey natin tungkol sa pagpayag ng taong bayan na pumasok ang ICC sa Pilipinas para imbestigahan si former President Rodrigo Duterte na sinabi ko nga sa inyo 98% ang pumapayag. Dito naman po ay halos 50-50 po ng porsyento na dapat daw siyang sumailalim sa Senate inquiry at yung iba naman ay hindi. Well, alam niyo po kasi, sa ganang akin, kung sinasabi ng mga senador tulad ni Risa Ontiveros na malakas ang kanilang ebidensya laban kay Pastor Quiboloy, bakit hindi sila magsampa ng demanda sa ating mga korte? Hindi po ba? Sa mga nagdaang Senate inquiry, may mga lumabas na mga testigo daw laban kay Pastor Quiboloy at sinasabi nilang matibay ang kanilang ebidensya. Bakit kailangan pa pong dumaan sa Senate inquiry? Yun lang naman po ang tanong ko. Dahil kung ako lang, abay gusto ko nang makita na kasuhan itong si Pastor Quiboloy para po magkaalaman na. Dahil mabibigat po ang akusasyon sa kanya. Human trafficking, sexual abuse, and other criminal activities. Nasabi pa ng Caritas Philippines, if proven true, a grave violation daw of human rights and fundamental dignity. Totoo nga naman yan. Aba ay napakabigat po ng mga akusasyong ito. Pero kung talaga pong meron namang ebidensya, bakit hindi magsampa ng kaso? Bakit mag-aaksaya pa ng pera ng bayan para sa isang Senate inquiry kung pwede namang idiretso na sa korte? Para din po yan yung kay former President dyan sa ICC. Kung sinasabi nilang mabigat ang kanilang ebidensya, hindi na po presidente si Rodrigo Duterte at siya po ay wala ng immunity, i-demanda na po sa korte para magkaalaman na kasi tumatagal Nasususpense lang po ang taong bayan. Kung meron po talagang ebidensya, sige na po, banata na, i-demanda na. Huwag na nating hintayin ng ICC, huwag na rin nating hintayin itong Senate inquiry. Dahil hindi po ba may punto rin naman si Pastor Quiboloy, demanda nyo ako sa proper forum, demanda nyo ako sa korte. At doon sasagutin ko kayo. Handa naman palang sagutin ni Pastor Quiboloy ang lahat. Pero ang gusto niya, i-demanda nyo na lang siya. Bakit nga naman kailangan pang idaan sa isang Senate hearing? Dahil ako lang sa totoo, gusto ko na pong makita si former President Rodrigo Duterte at itong si Pastor Quiboloy, the anointed son of God, na humarap sa mga kaso nila. Para kung talaga pong sila ay walang kasalanan, di malinis nila ang kanilang mga pangalan. Huwag na po nating patagalin. Dapat ang sinabi ng Caritas Philippines, ang paghimok niya sa Senado ay kung meron ebidensya, tuluyan ninyo, i-demanda na ninyo. Matapos naman pong himukin ng Caritas Philippines si Pastor Quiboloy na sumailalim sa isang Senate inquiry, kay President Bongbong Marcos naman po sila umaapila. Sabi po dito sa People's Tonight, umapila ang Caritas Philippines sa Administrasyong Marcos na makipagtulungan sa International Criminal Court sa pag-iimbestiga ng mga umano'y paglabag sa karapatang pantao sa isinagawang drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon po kay Caritas Philippines President Bishop Jose Colin Bagaforo, we stand with the victims and their families. We urge the government, the Senate, the House of Representatives, and the Philippine military to welcome the ICC and extend their full cooperation. This is not a sign of weakness, but a demonstration of our commitment to the rule of law and the Filipino people's right to the truth, giit ni Bagaforo. Sinugundahan naman ni Caritas Philippines Executive Director Father Antonio Labiao Jr. ang naging pahayag ni Bagaforo. If the Dutertes are truly confident in their innocence, they should have nothing to fear from the ICC. Why obstruct an investigation that seeks the truth? Why deny justice to the countless victims? Yan po ang tanong ni Labiao. Sabi pa ni Bishop Bagaforo,
The ICC investigation is not a witch hunt, but a crucial step towards ensuring justice and accountability for those responsible. Well, tama nga naman kasi. Kung talagang walang kasalanan ang mga Duterte, wala silang dapat ikatakot. Kaya lang tulad nga ng sinasabi ko, bakit kailangan pang hintayin ang ICC? Wala na pong immunity si ex-president. Pwede na po siyang kasuhan dito sa atin mismo. Lumabas na yung mga pamilya ng mga biktima at sama-sama po kayo na magsampa ng kaso laban kay ex-president Duterte. Kung gusto niyong bigyan ng hustisya ang inyong mga kamag-anak na naging biktima, ay umpisahan nyo na pong magsampa ng demanda. Meron naman po kasi mga nagsasabi na kung dito sasampahan ng kaso si ex-president, wala pong mangyayari. Sigurado lang na mapapawalang sala siya dahil walang kwenta daw ang ating justice system. So, ibig sabihin, talagang wala kayong tiwala sa ating hustisya. So, ano lang ang ating paniniwalaan? Na may kasalanan si former President Duterte? Kung dito magsampa ng kaso, nilitis siya at lumabas na wala siyang kasalanan, hindi ba natin tatanggapin? Kung makapaglabas ba naman sila ng ebidensya rin na wala silang kinalaman, bakit naman natin hindi tatanggapin kung sila ay walang kasalanan? Pero kung ang sinasabi nyo ay ganung kabigat ang mga ebidensya laban kay former President, I'm sure lalabas siyang guilty at kailangan niyang harapin ang parusa. Pero tulad nga ng sinasabi ni ex-president, dito siya kasuhan, dito siya litisin, at kung siya ay lalabas na guilty, haharapin niya yung kanyang parusa. Well, sa isang banda talaga, bakit kailangan pa natin ng ICC? Kung may kasalanan si Duterte at si Quiboloy, wag na po tayong magpatumpik-tumpik. Magsampa ng kaso, yung mga dapat magsampa ng kaso. Pero sa isang banda, sinasabi naman po ng ilang netizens, bakit ba nakikialam itong mga obispo sa ating politika? Hindi ba galit na galit nga sila kay President Bongbong Marcos noong panahon ng kampanya at ayaw nilang siya ang manalo? Bakit kayo aapila ngayon kay President Bongbong Marcos? At huwag nyo pong kakalimutan, ako po ay Katoliko. Pero yung pong ating mga nababalitaan, yung mga kasalanan ng mga ibang pari dyan, hindi ba dapat yun muna ang ayusin ng mga bishop natin? Sabi pa ng iba, bago daw sila makisawsaw sa politika, tingnan muna ang bakuran ng Romano Katoliko, which is tama nga naman. Bago nyo silipin si Pastor Quiboloy at ang mga kasalanan ni former President Rodrigo Duterte, dapat linisin muna ang bakuran ng simbahang Katoliko at harapin yung mga kasong yan tungkol po sa mga sexual abuses ng ating mga kaparian. Well, dapat nga bang makialam ang simbahang Katoliko sa ating politika? Ano po ang masasabi nyo? And speaking of religious groups, ito po nabasa ko sa Inquirer.net. An alliance of religious groups, former government officials, and retired uniformed personnel on Tuesday called on President Ferdinand Marcos Jr. and former President Rodrigo Duterte to reconcile and lead a nationwide prayer gathering for peace and unity. Ba, mukhang ang balak ng mga ito magsagawa ng isang prayer rally. Natotrauma na tuloy ako pag sinasabing prayer rally. Mula po nung nagkaroon ng prayer rally / paninira rally ang mga Duterte sa Davao, nag-iba na po ang tingin ko sa mga prayer rally. At dahil nga sa mga kaguluhan ngayon, na inumpisahan, para po sa akin na inumpisahan ng mga Duterte, may mga alyansa po na gustong magsagawa ng isang nationwide prayer gathering for peace and unity. Greco Belgico, the former head of the Presidential Anti-Corruption Commission during the Duterte administration and current leader of the Covenant for the Nation, said that the initiative aims to convey a message of reconciliation and humble unity to the public. Sa prayer gathering pong ito, inaasahan din po namin na magkaroon ng pagkakataon, makapag-usap ng maayos at ang mga bagay na kailangan talakayin na may kinalaman sa ating bayan na pareho nilang ini-espouse. But more importantly, ang pinakamahalagang pangyayari ngayon ay magkaroon ng pagpapakumbabaan at pag-aayos upang tahakin ang future ng ating bayan. Maganda yung layunin nitong joint prayer rally na to.
Pero sino ba ang nag-umpisa ng gulong ito? Hindi ba yung kampo ng mga Duterte? Sumabay po sila sa rally ni President Bongbong Marcos sa Luneta. At wala po tayong narinig kahit na isang katagang paninira na nanggaling kay President Bongbong Marcos. Samantalang yung prayer rally ng mga Duterte sa Davao ay puro paninira, pang-iinsulto, pagmumura ang ating narinig. Ngayon, kanino ba dapat manggaling ang pagpapakumbaba? Alangan namang si President Bongbong Marcos pa ang magpakumbaba at parang siya pa ang dapat makiusap kay former President na sila ay magkaroon ng joint prayer rally. Ang layunin daw ng prayer rally na to ay magkausap si President Bongbong Marcos at si ex-President Rodrigo Duterte para naman daw sa pag-aayos upang tahakin ang kinabukasan ng ating bayan. Sa pagkakaalam ko, si President Bongbong Marcos wala nang ginawa kundi ang magtrabaho para tahakin ang future ng ating bayan. Samantalang si ex-President Rodrigo Duterte ay pagkakawatak-watak ang kanyang gustong ipamahagi sa taong bayan. Matapos niyang tira-tirahin ang ating presidente at gusto pa niyang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas, sino po ang gusto ng pagkakawatak-watak? At sino ba talaga ang tumitingin sa future ng ating bayan? Sabi pa po dito, according to Belhico, the alliance has already sent a letter addressed to both Marcos and Duterte, appealing for sobriety and reconciliation amid deep concerns about the current political situation in our beloved nation. President Rodrigo Duterte sent a positive response to the message and letter that we sent. Ang dating sa amin ng response niya ay okay siya to the idea of having a prayer gathering with President Bongbong Marcos to symbolize na pwede magkaayos, pwede mag-usap, pwede magpapakilala. Pero bakit parang iba yung positive response daw ni President Rodrigo Duterte? Sabi ni Belhico, ang dating daw sa kanila okay para kay ex-president na magkaroon ng prayer gathering with President Bongbong Marcos. To symbolize daw na pwede magkaayos, pwede mag-usap, magpapakilala. Bakit hindi ginawa ni ex-president yung mga yan? Bakit inuna pa yung pagtira-tirada kay President Marcos? Pwede naman palang mag-usap, pwede naman palang magkaayos. Bakit kailangan daanin sa prayer/paninira rally? Pwede naman palang magkaayos at magkausap. Marcos, on the other hand, has yet to respond to the said letter. However, Belhico was certain the office of the president had already received the said letter, adding that he had even talked with some members of the Marcos family to relay the letter to the president. Last week, we have spoken and sent messages to some members of his family. Pinakiusapan na kung maaaring ipaabot ng personal ang mensahe na ito. They have responded positively na ipapaabot kay Marcos. Major religious groups have committed to join the said gathering, including various Christian and Catholic groups, Iglesia ni Cristo, and even the Kingdom of Jesus Christ led by alleged Pastor Apollo Quiboloy. Although wala pa pong final date itong prayer rally. Pero ang target po nila ay bago magmahal na araw at ang hinihintay na lang nila ay ang tugon ni Pangulong Marcos. Although, sabi po ni Belhico, if Marcos fails to respond, the alliance would still push through with the prayer rally. Kayo po, ano sa tingin ninyo? Dapat bang umayon si President Bongbong Marcos dito sa itinutulak nilang prayer rally? Well, knowing our President Bongbong Marcos, ang gusto niya po talaga ay katahimikan at pagkakaisa ng bansa. So malay natin, baka maging daan ito para matigil na ang pagbibira ni former President Rodrigo Duterte at nung kanyang anak sa ating Presidenteng Bongbong Marcos. Kayo po, ano sa tingin ninyo? Dapat bang magkaroon ng joint prayer rally sa pagitan ng kampo ni President Marcos at sa kampo ni ex-President Rodrigo Duterte? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.